Magsitayo na po ang lahat. Birhen ng Lourdes, kami ipanalangin. O Inang Marikit, pinto ng langit, kay Jesus kami ialik. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang kalininisang ina ng Diyos at kami idinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at lahat ng uri ng ibon. Minasdan niya ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, mailap, malalaki at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Nilikha nga niya ang lahat ng ito at siya'y lubos na nasiyahan ng pagmasdan ang mga ito. Pagkatapos, nilikha niya ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong
daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malaki o maliit. Bibigyan rin ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa mailap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi, sumapit ang umaga. Ito ang ika-6 na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa at langit at lahat ng bagay na naroon sa loob ng 6 na araw. Tinapos niya, nilikha ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ika-4 na araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at itinangi sapagkat sa araw na ito, siya'y nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang paglikha sa lupa at sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan, poon, sa sangkalupaan. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan, ang mga itong mga tao upang iyong alalahanin at ano siya at sukat mong kalingain. Maningning ang iyong ngalan, poon, sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay, malakit, maliit. Maningning ang iyong ngalan, poon, sa sangkalupaan. Mga bakat tupa, hayop na mabangis at lahat ng ibon na nasa himpapawid at maging sa isda sa lalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan, poon, sa sangkalupaan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa salita mo akitin ang puso ko at loobin nang ikaw ay aking sundin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang iskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naguhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan at maraming mang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging pamamaraan ng paghuhugas ng mga inuman
na mga saro, na mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga Iskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang nanguhugas ng kamay ayon sa parang iniuutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat bibig at hindi puso itong bumubukal. Pagpurit, pagsamba ang ginagawa nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao'y tinuturong utos ng may kapal. Winawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinasabi nyo'y ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyong sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, inuutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita na masama sa kanyang ama at ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban. Alalaong bagay iniahin ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pahiintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, winawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Sa araw na ito, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng Our Lady of Lourdes. At ganoon din ay kasabay ng World Day Prayer for the Sick. Maganda para sa atin po bilang Kristiyano na makita na kasama natin pinagdadasal ang mga may sakit. At hindi naman nawawala yon sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. At isa sa mga spiritual works of mercy that we pray for those who are sick. Marahil yung iba sa inyo dito ay nagtungo dito sa dambana ng ating pong Jesus Nazareno, may pinagdadasal. Siguro'y asawa, kamag-anak, mahal sa buhay, o ikaw mismo na may sakit. Narito sa dambana ng poong Nazareno at humihiling ng kagalingan. Humihiling ng kagalingan sa kahit anumang karamdaman na inilalapit ninyo sa Panginoon. At maganda rin, kahit sa buhay ni Jesus, maraming pinagaling si Jesus. At siguro kung papakanoorin ninyo yung mga milagro at himala ng poong Nazareno, marami ding gumaling. Baka meron sa inyo dito, gumaling sa karamdaman dahil sa poong Nazareno at bumabalik-balik ka dito dahil nagpapasalamat ka sa Kanya. Pero maganda rin na makita na we do not only pray for the sick. Those who are physically ill and those who are going through, lalo na ngayon, it is brought into our awareness the aspect of mental health. Those who are going through struggles in life, we also pray for them. Those who are saying right now, I am not okay, we pray for them. Those who are battling depression or any mental illness, we say to them, I pray for you. At maganda para sa atin bilang Kristiyano, hindi lang sana natin sila ipagdasal. Kundi ganun din sa ating ebanghelyo,
sana tayo din ay magbigay paghilom sa kapwa natin. Yung simpleng pag-aalaga sa mga may sakit, ikaw ay tumutulong sa paghilom niya. And that is holy. Ang pag-aalaga mo sa may sakit, siguro may kamag-anak ka sa bahay ngayon, hindi makasimba, nanonood kayo ngayon sa live. Yung pag-aalaga mo sa may sakit, nagbibigay paghilom ka sa kanya. Yung pakikinig mo sa isang taong wala nang makausap, hindi niya na alam anong gagawin niya sa buhay. He feels lost. Yung binigyan mo siya ng sandali para pakinggan siya, nagbibigay paghilom ka sa kanya. Kaya magandang paalala sa atin that we do not only pray for the sick, but we also help so that others may heal from their illnesses. At siguro yun yung pwede natin gawin bilang Kristiyano. Tumulong, magbigay kagalingan. Kahit yung simple nating mga salita, yung simple nating pagmamalasakit at pag-aruga. Pagpapahayag na yon na ikay tumutulong sa paghilom ng may sakit. And let this be a challenge for us Christians right now. Na sana tayo mga Kristiyano, hindi magmula ang mga sugat ng kapwa natin. Hindi tayo ang nananakit. Hindi tayo ang nagdudulot ng sugat sa kapwa natin. Kundi tayo ang nagdudulot ng paghilom, paggaling ng kapwa natin. Healing can also start through our act of giving of the self. In showing mercy and compassion towards others, we give healing to others. Pero sana yung lahat ng ito, hindi salita lang, gawin natin. Kaya nga, di ba, pinunan ni Jesus sa Ebanghelyo Kayo mga Pariseo, puro salita lang kayo. Ingay lang. Kaya, di ba, si Jesus, kinote pa niya si Propeta Isaías. Ang pagsamba ninyo yung sa bibig lamang pero wala sa puso. Ingay lang. Ganon din naman sinasabi ni San Pablo. Kahit ano pa ang sabihin ko, pero kung walang pag-ibig sa puso ko, nag-iingay lang ako. Sana, sa atin bilang mga Kristiyano, magmula ang paghilom sa kapwa natin. Kahit mag-post ka ng mag-post araw-araw, umaga, tanghali, gabi, mga Bible quotes, mga quotes ng santo. Pero kung ikaw, ang dami mong sinasabi sa kapwa mo na nagdudulot ng sugat sa kanya, mahiya ka naman. Diba? For God so loved the world ka pa. Pero yung kapwa mo, pagsalitaan mo, when I am weak, it is then that I am strong ka pa. Pero pinagmamalupitan mo at pinagbubuhatan mo ng kamay ang asawa mo, he must decrease, I must decrease ka pa. Ang yabang-yabang mo naman. Sana, yung salita natin, hindi lang dito But from what we say, also comes from what is in our heart. And that journey will be long. It won't be easy, but it is worthwhile and worth it.
Kaya magandang paalala sa atin, let these words be challenging for us also. That we can wake up from our complacency in faith. Our complacency in living our faith. Na sana tayo bilang Kristiyano, hindi nagdudulot ng sugat sa kapwa natin. Hindi nagdudulot ng sakit ng kapwa natin at sakit sa kapwa natin. Kundi sana mula sa atin, nagdudulot ang paghilom sa kapwa natin. By our self-giving, by our service, by how we treat each other, sana sa atin, as we pray for the sick, we also serve those who are sick. We also lead them towards healing. Kaya sana sa atin mga Kristiyano din magmula ito. Pagbibigay paghilom, pagbibigay paggaling sa kapwa natin. Dahil doon tayo dinadala ng ating pananampalataya, doon tayo mas buong nakakatugon kay Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Diyos ng hiwaga, nasa tabi ka namin, at nalalaman mo kung ano ang bumabagabag sa amin. Kaisa ni Maria, ang ina ng iyong anak, at amin ding ina, ang ating itugon, Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang pangako sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga mananampalataya, naway palakasin ang kanilang pagtitiwala at pananalig sa iyong tulong at maging handa nawa silang sundin ang iyong kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga pinahihirapan ng mga natatagong sakit, naway magpasa ng kanilang krus ng buong tapang, lalo na kung walang nakahandang dagling panlunas. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga namayapa naming mga kaanak at mga kaibigan, naway tumanggap ng kanilang gantimpalang langit. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din, ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami upang kami ay maging handang ipagkatiwala ang aming mga sarili sa iyo. Tulad ng ginawa ni Maria, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Naihahando sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming
kamay sa iyong kabutihan. Aming alay ay tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumagawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan, na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Ginoong Maria. Napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay malugod nawa namin sa amin ng iyong kagandahang loob, upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa may sakit o mapagkalingang Birhen ng Lourdes, kaming mga dumaranas na mga karamdaman ay dumudulog sa iyo, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kami nagtitiwala sa iyo dahil sa maraming himalang pagpapagaling na ginawa mo sa Lourdes at sa buong mundo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho. Kami buong kababaang loob na nagsusumamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pamimintuho sa iyo. Mangyaring gumawa ka ng isa pa at iligtas mong mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod sa iyong anak na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. taga-aliw na nagdadalamhati, Ipanalangin mo kami. kalusugan ng mga may sakit, Ipanalangin mo kami. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang mga kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan
upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin na tapat sa iyo, na aming malwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat niningap niya kababaan ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas.